Naalala niyo po, pinakita na isang counter naalala niyo po si Robin Padilla. Sama lang ho natin ito, ha, kasama diyan. Naalala niyo si Robin Padilla ho, mga kababayan. Ang sinasabi niya doon kay Jeremy Lotok, yung pangalawa pong witness, ano? Si Kalilong ang una, pangalawa si Lotok, pangatlo si Director Matibag, yung pangalawa po. Sinasabi niya, di ba po kapag may kaso, hinaharap po iyan. Sabi naman po ni Ombudsman Boying Remulla na parang ini-ignore ni Robin Padilla yun pong pagpapatawag o kailangan na magpaliwanag si Robin Padilla patungkol po doon kay Bato de la Rosa, yung kung paano itinakas or whatever. Pakinggan po natin itong si Assistant Ombudsman Miko Claban. at meron siyang pinakita na isang counter affidavit, original pa po daw ang pinakita niya, bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. It had Nako wala sa system. Sinasabi daw ni Robin Padilla na meron daw siyang ipinasa, sinumite, pero wala sa sistema o sa system o kumbaga sa computer o whatever na mga dokumento sa ombudsman. at meron siyang pinakita na isang counter affidavit, original pa po daw ang Counter affidavit. pinakita niya, bagamat hindi ho siya nagre-reflect sa aming sistema. It had already, the time to file a counter affidavit had already lapsed. So we will rely on what our system says and we will take it from there. So as of right Ngayon, kung talagang ipinasa mo yan, Robin, sigurado naman kung meron yan, tatatakan at bibigyan kayo ng kopya na meron nakasulat na received by the Office of the Ombudsman ho yan. Yun yung ipakita mo sa amin para mapasinungalingan yung sinasabi ni Miko Claban. now, only Senator Alan Peter Cayetano's counter affidavit reflects in our system. Yung kay Alan Peter Cayetano lang daw po, mga kababayan, ang nag-reflect. Ngayon, may nakita lang ho ako, mga bossing, dito kay Alan Peter Cayetano. Ito, pagkasay na lang natin to sa 7 minuto ho, mga kababayan. Balikan ko lang ho yung kay Alan Peter Cayetano. Dito po sa mga oras na ito yung sinasabi nung magkapatid ni Petra. Ni Petra, ayan na naman kayo eh. Baka sa akin sumama ang loob ni Peter Cayetano. Ayan, papakita ko sa inyo yung mga komento ninyo. Kaya nagpabalbasarado si Peter Cayetano dahil sa inyo po. Tinatawag niyong Petra. At kaya nagpa-macho effect ho, mga kababayan. Ito po yung mga panahon doon sa Senado, na sinasabi nila na sila daw po ay pinuputukan. Silang magkapatid daw po. Actually, hinahanap ko yung putok ko sa bibig ba o sa tiyan or kung whatever. Pero mas lumabas po sa investigasyon at sa mga balita na yung bata nila na sila Cañas ang nagpaputok at pinuntirya yung mga NBI ho, mga bossing. At kita naman po natin doon sa side ng NBI yung hindi mapakali ng mga NBI at yung dalawang reporter na naghahagilap kung saan po magtatago dahil pinuputukan nila Cañas. Ito po yung sinasabi nila na pinatayan daw po sila ng ilaw. Ayun. Bakit may ilaw hudo sa labas? Plus ka, sorry, nasabi ko ba Las Cañas? Sorry. No. Bakit may ilaw doon sa labas mga kababayan? At parang si Laurel Legarda, parang ayun lang. Tapos sila yung may spotlight talaga, yung dalawang magkapatid. Habang sinasabing pinuputukan po. Nakita ko lang at napansin ko lang ho yan, mga kababayan. Kasi yan yung mga nagsisinungaling sila Alan Peter Cayetano. Isa na ngayon, yung sinasabi nila, pinuputukan sila. Bagko si Aplaska naman ang nagpapaputok ho. Tapos yung pangalawang pagsisinungaling niya, hindi niya daw kinausap yung mga senador para iluklok siya bilang Senate presidency, bilang Senate President. Ngayon, meron akong nakita, dahil mainit po kasi si Alan Peter Cayetano eh. Makikiusap ako sa inyo. Huwag niyo nang tawaging Petra si Alan Peter Cayetano kasi para sa akin nagpabalbas na nga. Huwag niyo nang tawagin Tapos sasadyain nyo, magko-comment kayong lahat dyan, Petra. Kaya nababasa ko. Yung tao nagpapamacho effect na nga. Okay na yun.
O yan, nagkomento na naman kayo. Talaga inulit-ulit nyo pa, Petra. No? O talaga, ayan, Petra. Uy, tigil na. O game. Nakita ko, papalabas ng airport. SP Cayetano. Ayan. Ayan, nakita nyo, bungutan, di ba? Sa salitang Bisaya, bungot daw nga ho, mga bossing. Yung Pia at si Cayetano, saan kaya sila pupunta ho, SP mga boss? Cayetano. Ayan, SP. Ayan, di ba? Ngayon lang yan. Kasi yung mga DDS, ang tawag pa din po sa kanya, mga kababayan, is SP eh. Kahit hindi na po SP, kahit si Win Gatchalian na po ang SP eh. No? Saan papunta ito? Hindi kaya palabas ng bansa dahil masyadong mainit yung tungkol po sa kaldero ni Alan Peter Cayetano na nagkakahalaga ng 50 million po yung kaldero. Na kung titingnan mo, pag sama-samahin mo, yung mga haligi ng bahay, parang yun lang po yung yun lang po yung halaga noong kaldero ni Alan Peter Cayetano. Sabi ni Mamita, stop talk. Ano yan? Tumakas na? Hindi ko alam. Hindi ko naman masabi na tumakas. Ang alam ko lang po, mainit si Alan Peter Cayetano dahil po doon sa kaldero, doon sa 10 billion na pondo din po nung SEA Games, mga bossing, biruin mo, 10 billion po. Sabi ko nga ho sa inyo, 999 million, no? Kailangan mo marating yun. 999,999,000 and 999 pesos and 99 cents bago tumungtong sa 1 billion. At yung 1 billion kaya makapagpatayo ng 200 bahay. 200 bahay. Ha, kababayan, yung kanila 10 billion yung kanya. Tapos sa kaldero 50 million po, mga bossing. Parang pamposte lang po talaga sa bahay para po sa akin sa pagkakatingin ko po. No, bilang kahit papaano nakapagpagawa ng bahay o merong history na ganyan, bakal-bakal. Tapos ngayon ano na itsura? Cayetano, si Pia. Ayun, saan na kaya ang punta ni Petra? Ni Peter Cayetano. No? Tinatanong lang ho natin. Sabi, tawag dito, mahilig talaga sa 10 si Petra. Oo, from 10K, no, to 10B. 10K para sa pamilya na hanggang ngayon, walang nakukuha yung mga Pilipino hanggang sa naging 10B, 10 billion, ibang klase. Anyway, mga boss Chief Amoser, Legaspi, buong Ceresa Force family, Richard Tuason, Caldero ni Peryong, no, si Bet De Jesus. So yan, isa pa yan, no bail kung sakali na makasuhan ng plunder itong si Cayetano.